Hello guys, magandang araw po sa inyong lahat. Ito na naman si John D. TV, The Agriculturist. Back na naman tayo guys, and for today's vlog, guys, right now, dito na naman tayo sa ating farm para puntahan at silipin ang ating mga pananim na gabi na puti o white taro. Excited na ba kayo guys? Tara na, let's go guys, puntahan natin. Nandito na tayo guys sa area, sa likuran ko guys. Yan ang ating mga pananim na gabing puti o white taro guys. So, tingnan nyo guys. Ayan. Ano ang white taro? O what is white taro? White taro, locally known as gabi na puti or Colocasia esculenta bar alba, is a special variety of taro na kilala sa maputi at malambot na laman ng ugat nito. Unlike common gabi na medyo kulay dilaw o lila ang loob, white taro has pure creamy white fleece that's less fibrous and has a sweeter, milder taste. It grows well here in Caraga, lalo na sa may mga palayan o lugar na laging basa ang lupa. At pwede rin ito itanim sa mga lilim na lugar guys, yung hindi direktang matamaan sila ng sikat ng araw, kasi yun ang gustong-gusto ng mga white taro guys, yung hindi sila masyadong naaarawan, yung partial shaded lang talaga guys. At kailan ito pwedeng i-harvest? You can harvest white taro to 7 to 9 months after planting. Kapansin-pansin na ang mga sinyalis kapag handa na ito. Una, yung mga dahon ay nagsisimula ng manilaw at matuyo mula sa ibaba pataas. Pangalawa, ang lupa sa paligid ng puno ay medyo bumuka na, sinyalis na lumaki na ang mga ugat sa ilalim. Pangatlo, kung hukayin mo ng kaunti, ang bumbong o corm ay matigas na at hindi na madaling masira. This time to harvest is dry season para hindi masira ang ugat sa putik at mas matagal itong maimbak. Huwag i-harvest ng maaga, magiging matigas ito at makati ang laman. Ano ang pwedeng gawin sa white taro? Guys, white taro is very versatile. Ito ang mga paborito nating gawin dito. Pangulam, ginataang gabi, mas masarap at mas malapot ang sabaw nito kaysa ordinaryong gabi. Hindi madaling madurog. Number 2 is taro chips. Hiwain ng manipis, iprito hanggang malutong. Mas malinamnam ito kaysa potato chips. Number 3 is nilagang gabi. Perfect partner sa baboy o isda, malambot at matamis ang lasa. Number 4 is taro halaya. Creamy white halaya na hindi na kailangan ng maraming asukal dahil natural na ang matamis na ito. Pwede rin itong gawing flavor sa ice cream. Ang mga dahon ay pwede ring pakuluan at kainin, basta tanggalin muna ang mga ugat-ugat nito. Pwede itong ibenta bilang cash crop. Mataas ang demand nito sa mga palengke at online buyers dahil unique ang variety natin dito sa Mindanao. Tip ni John D. TV, The Agriculturist. Bago lutuin, ibabad muna ang hiniwang gabi sa tubig na may konting asin para mawala ang kati at maging mas maputi pa ang laman nito. So, ito na yun ang mga pananim ko guys dito sa aking farm, yung mga white taro guys. So, tingnan nyo guys, ito sila guys. Alam nyo guys,
na napaka-espesyal nitong white taro, hindi lang kasi ito basta gulay. Mas malambot, mas matamis at hindi masyadong makati ang laman nito kapag niluto na. Perfect ito sa ginataang gabi guys, halaya o kahit iprito mo pa bilang chips. Hindi lang tao ang nakikinabang dito guys. Sobrang sulit ng bawat parte ng tanim natin na white taro guys. Ang ugat pwede itong pakuluan ng maigi, hiwain ng pino o dikdikin. Napakasarap na pantambal sa pagkain ng baboy, manok, pato at kalabaw. At ito rin guys ang pinapakain ko sa mga alaga kong mga native na manok guys. Puno ito ng energy at nutrients kaya mabilis silang lumaki at tumaba ng malusog. Ang dahon at tangkay, yung mga sobra o medyo luma na, pwede ring ibigay sa kambing, baka o kuneho. Siguraduhin lang na ibabad mo na saglit o hayaang matuyo ng kaunti para mawala ang kate bago ipakain. Ang balat at mga hiwa ng hindi nagamit, wala nang tapon, pwede rin ipakain sa mga alaga nating tipid na tayo, wala pang nasasayang na biyaya ng lupa guys. At pwede rin itong gawing pangpataba guys. Yung mga sirang parte o sobrang hiwa, pwedeng isama sa paggawa ng organikong pataba. Babalik din ang sustansya ng ating lupa. Sa susunod nating vlog, ipapakita ko naman ang paghahanda nito bago lutuin. Huwag kalimutang mag-subscribe, mag-like at share. And thank you so much guys for all your support. God bless everyone. Hanggang sa muli. Maraming salamat sa pagsama sa akin dito sa farm. Ito si John D. TV, the agriculturist, nagbahagi ng kaalaman at biyaya ng lupa. Kita-kits guys sa susunod na vlog. Bye-bye!